ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magsasanib puwersa sina Eric at Moira. Mukhang malapit na namang makalaya si Moira. Anong panibagong problema ang kakaharapin ng mga tanyag, lalo na si Annalyn? Abot kamay na pangarap. Naglasing na naman si Harry. Pinigilan na siya ng waiter dahil alam niyang hindi na nito kaya ang sarili. Maya-maya ay tumawag si Annalyn para kausapin si Harry tungkol sa daddy nito, pero ang bouncer ng bar ang nakausap ni Annalyn. Nagdesisyon si Annalyn na puntahan si Harry sa bar. Maya-maya ay dumating si Carlos. Sinundan pala nito si Harry. Delikado ang buhay ni Annalyn kung magpapang-abot sila dito. Nakikipag-usap si Carlos kay Harry kahit wala namang matandaan si Harry sa sobrang pag-inom. Inaawat na ni Carlos si Harry sa pag-iinom. Humihingi siya ng tawad. Tiwala siya kay Harry na magiging maayos pa rin ang kinabukasan ng anak. Hindi na naiintindihan ito ni Harry sa sobrang pagkalango sa alak. Maya-maya ay dumating na nga si Annalyn sa bar. Hindi muna siya pinapasok dito dahil akala ng mga bouncer ay menor de edad pa si Annalyn. Nung ipakita na ang ID ay pinapasok na siya. Itinuro sa kanya ang kinaroroonan ni Harry. Habang papunta si Annalyn sa pwesto ni Harry ay nakita niya ito sa malayo. Tinawag pa niya. Tumakbo siya papalapit kay Harry. Inabutan niya si Harry na nakatungo na sa mesa at lasing na lasing. Hindi alam ni Annalyn ang gagawin. Si Carlos pala'y umalis na nang makita si Annalyn na nasa pintuan pa lang ng bar. Hindi niya napaghandaan ang pagkikita nila. Masakit pa rin pala ang sugat niya. Nanghihingi ng tulong si Annalyn sa bouncer para iayos si Harry. Tinawagan niya si Doc Lindon para magtulungan sila sa paghatid kay Harry sa bahay nito. Papunta sana si Lindon sa Apex para kamustahin si Annalyn. Sakto tinawagan naman siya ni Annalyn. Nakasalubong rin ni Lindon si Regan, kaya isinama na rin niya ito sa bar para may makatulong sila sa pagbubuhat kay Harry. Maya-maya ay dumating na nga sina Regan at Lindon. Nagulat sila sa nangyari kay Harry. Nagtulong-tulong sila na dalhin si Harry sa sasakyan. Ihahatid na nila si Harry sa bahay nito. Sa pagpapatuloy pa rin naman ang plano ni na Zoe at Moira kay Dax, dinalaw na naman ni Zoe si Dax para hatiran ng pagkain. Natutuwa naman si Dax. Napapadalas na ang pagdalaw sa kanya ni Zoe. Tinukso niya si Zoe. Sabi niya, mukhang napapadalas na ang pagdalaw mo sa akin na. Namimiss mo na ba ako? Alam mo, tingin ko, nade-develop ka na sa akin. Nasa likuran si Zoe. Nakatingin kay Dax. Nandidiri siya pero kailangan niya sakyan ang pangarap ni Dax. Nilapitan niya si Dax. Sabi ni Zoe, Dax, paano naman ako magkakagusto sa taong magpapakulong sa mami ko ng habang buhay? Malumanay si Zoe sa pagsasalita. Diba? Isipin mo na lang, meron bang babae na makikipagmabutihan sa lalaking ipapahamak ang nanay nila? Diba wala? Nag-react si Dax. Ibig mo bang sabihin, kung hindi ako mag-witness sa mami mo at hindi ko siya ididiin, pwedeng maging tayo? Napangiwi si Zoe. Parang napasubo siya. Kinikilabutan siya pero sinasakyan niya lang si Dax. Malay natin pero hindi ko pa iniisip yan kasi mas pinoproblema ko pa ang mami ko. Mas kampante ako kung nakalaya na si mami para mabawasan naman ang intindihin ko. Napaisip si Dax. Parang tinablan na siya sa mga pasaring ni Zoe. Hayaan mo Zoe, pag-iisipan ko yung mga sinabi mo. Tumingin sa kawalan si Dax. Tinitigan naman siya ni Zoe. Sabi ni Zoe sa isip niya, sige lang Dax, tama yan. Magdalawang isip ka na sa pagtestigo laban sa mami ko para makalaya na siya. Sa Apex naman dumalaw si RJ kay Giselle. Pagkatapos niyang makipag-usap sa abogado ni Lineth, umupo siya. Si Giselle naman ay kinumusta si Obeng. Kamusta ang kaso ni Carlos? Anong sabi ng abogadong ibinigay mo kay Lineth? Sabi ni RJ na malakas ang kaso laban kay Carlos. May mga ebidensya rin naman silang maipapakita. Sabi ni Giselle, kay Carlos, may balita na ba kayo? Ano sabi ng mga pulis? Tumayo muna si Giselle para kumuha ng kape. Sumagot si RJ, yun din ang iniisip ko ate. Ang huling update kay Carlos ay narito siya sa Maynila.
may nakakita sa kanya na sumakay sa truck ng mga prutas sa probinsya papunta rito sa Maynila. Sigurado si Linef na si Carlos ang nakita ni Annalyn nung isang araw sa bahay nila. Delikado sila kay Carlos. Palagay ko kailangan na nila ng bodyguard. Pinag-aalala ko lang baka hindi pumayag si Linef. Nagulat si Giselle. Nanlaki ang mga mata niya. Delikado nga sina Annalyn at Linef. Gusto mo ba na ako na ang kumausap kay Linef about the bodyguard? Dahil sigurado ako magpapakita na naman sa kanila si Carlos. Tinanggihan ni RJ ang alok ng ate niya. Wag na ate, ako na ang bahala doon. Alam ko namang busy ka dito sa Apex, lalo na kakaresign lang ni Eric. Nag-react si Giselle. Oo nga malaking kawalan si Eric. Sayang nga Eric was doing well. Pero iba naman ang tingin ni RJ kay Eric. Really? I don't trust him ate. Parang may iba siyang ginawa bago siya umalis ng Apex. Hindi naman inintindi ni Giselle ang komentong ito ni RJ. Palagay ko, maayos naman siya at wala siyang iniwang problema. May tiwala ako sa kanya kasi tiwala rin si Justin sa kanya. So wala tayong dapat isipin against Eric. Tumango-tango lang si RJ. Hindi siya sangayon sa ate niya pero hindi na lang siya nagsalita pa. Sa pagpapatuloy naman ng pagdalaw ni Eric kay Moira, nagulat si Moira sa pagdalaw ni Eric. Hindi niya inaasahan na si Eric ang dadatnan niyang bisita. Sabi niya, "Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ang malas naman ng araw ko." Sabi ni Eric, "Hindi malas, Moira. Let's just say, it's your lucky day." Nagtataka si Moira. "Anong pinagsasabi mo? Huwag ka na nga magpaligoy-ligoy pa. Ano talaga ang sadya mo sa akin?" Ang sabi ni Eric, "Well, may papagawa ako sa iyo. I'll give you the best lawyer and I will give you the money that you need para makalaya ka." Sagot ni Moira, "Sabihin mo na nga, direct to the point." Tumayo si Eric, papalapit kay Moira. Sabi niya, "We have different ways of doing things but our goal is the same, ang pabagsakay ng mga tanyag. At dahil aalis na ako, kailangan ko ng may magtutuloy ng mga plano ko." Nagtaas kilay si Moira. "Well then, you come to the right person dahil hindi ko lang itutuloy ang plano mo, but I'm going to make sure that it's more devastating." Napapangiti si Eric. "Good, yan ang gusto ko sa iyo Moira. Malupit ka." Napapatawa si Moira. "Kailan natin uumpisahan yan? Pag-usapan na natin kung paano ako makakalaya." Sa kabilang banda, nag-aalala ng sobra si Linef para kay Annalyn. Hindi pa rin siya umuwi. Tawag ng tawag si Linef sa cellphone ni Annalyn para malaman kung ano na ba ang sitwasyon ni Annalyn. Hindi pa man siya natatapos sa pagdial ay maya-maya ay tumawag na si Annalyn. Ibinalita niya na naglasing si Harry at ihahatid nila ni Doc Lindon at Regan sa bahay nito. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel at pakihit mo na rin ang notification bell para sa marami nating updates.